Ako po si Attorney Sunny Matula, ang kandidato ng Workers and Peasants Party sa darating na 2025 pagka-senador. Sir, labor lawyer, simulan na natin dun sa advokasya ninyo para sa mga manggagawa. Yes, ma'am, sir. 200 pesos na wage hike yung isinusulong ngayon. Sapat na ba ito? Ano ba yung ideal na sweldo para sa mga manggagawa para masabi natin na okay yung buhay nila? Masasabi kong significant kasi nung mga unang mga taon ay barya-barya ang binigay ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Pero sa palagi ko hindi ito sapat. Kinakailangan pang tutukan ang mga manggagawa sa pamamagitan, halimbawa hindi naman lahat legislated. Dapat ang mga manggagawa ay magsikap ding mag-organisa ng union para ma-empower sila na magkaroon ng collective bargaining authority o maging collective bargaining agent ng mga manggagawa sa loob ng pagawaan para siyempre hindi lang minimum ang pinag-usapan, kundi maitaas din ang iba pang benepisyo at sahod ng mga manggagawa kung may union. But the issue with the legislated wage hike is yung mga economists tsaka yung groups like ECOP, Employers Confederation of the Philippines, have said magkakaroon ng negative consequences because 99% of the economy is made up of MSMEs, micro, small, medium enterprises, who may not be able to afford yung 200 pesos a day increase. So ang mangyayari doon is if you can't afford it, you either lay off workers or ipapasa mo sa consumers yung increase in your overhead costs. Have you thought about that? Gina, palagay ko naman ay mayroong misconception sa kasalukuyang batas at saka sa realidad. Hindi naman lahat na ekonomista. May mga ekonomista tayo na sumusuporta para sa pagtaas ng sahod sa University of the Philippines, sa Ateneo. Ang sabi nila ay makakatulong ito para umikot ang ekonomiya. At siyempre may pambili ang manggagawa ng mga produkto na magsasaka natin. Mga vegetable, halimbawa fish sa mga fisher folk natin, ang isda. At siyempre maski yung ordinaryong nagtitinda ng kikiam sa streets, yung mga informal economy, matutulungan. Kasi itong mga manggagawa naman natin, kapag may pera, ay hindi yan dinadala sa Singapore para manood ng Taylor Swift o manood ng James LeBron sa California. Ito ay dito talaga. At yan ay palagay namin magpapaunlad sa local economy natin. Yun naman pong mga maliliit na negosyo, alam naman natin na sa ilalim ng barangay micro enterprises ay libre na o hindi sakop ng minimum wage law sila, exempted sila. Kaya kung may 3,000 lamang ang capital, hindi kasali dyan yung buildings nila at yung mga lupa nila, ay magkarehistro lang sila. Hindi na sila sakop ng minimum wage law. Pero yung mga, halimbawa, yung mga enterprises talaga na hindi kaya, may oportunidad silang mag-file ng petition for exemption. So, hindi naman agad-agad i-implement sa kanila yan. So, palagay ko ay kayang-kaya ito at siyempre, ang panukala natin ay pag-develop ng ating mga enterprises sa rural areas at siyempre sa urban community. Kaya isang proposal namin dyan ay bigyan din ng subsidy ang ating mga maliliit na negosyo para lumaki at dumami. Ginawa yan sa Canada noong panahon ng pandemic. Pag ipasa itong national minimum wage law, whether it's 100, 150 or 200, hindi naman tatamaan ang marami sa mga kumpanya. Kasi a lot of them are exempted. But on the other hand, hindi mararamdaman ng marami sa mga empleyado. Kasi if the companies are exempted, hindi sila maapektuhan nung pagtaas ng minimum wage. Tama ko ba? Yung mga maliliit. At matutulungan pa nga sila kasi yung ibang mga manggagawa na may purchasing power, makabili pa ng maraming goods and services na ino-offer nitong maliliit na mga negosyo. Let me rephrase it, sir. Sa matagal kasi na panahon, may perception, sabihin natin dichotomy. Yung mga tao minsan pag mag-isip masyadong black and white, black or white lang either you're pro-labor and pag sinulong mo to, tatamaan ng management. O kaya kung pro-management ka, siguradong tatamaan ng labor. Is there a balance? How do you find that balance? For example, when it comes to minimum wage, paano magbabalanse niyan? Kung titingnan mo yung balanse ay titingnan mo yung liderato ni Lee Kuan Yew, isang labor leader, isang trade union lawyer, si Lee Kuan Yew sa Singapore, di ba? Pero nabalansin niya na ang mga manggagawa ay may mataas na sahod at protektado sa social security nila. Samantalang lumalago
yung ekonomiya ng Singapore, di ba? In 1959, isang sleepy village yung Singapore, third world country. Pero ngayon, during the time nga, sabi nga ng mga kaibigan ko sa Singapore Trade Union Council, during that time, wala silang source ng tubig. Kasi blinak ng Malaysia ang suporta sa kanila. Pero nagawa ng paraan ni Lee Kuan Yew, pinotektahan niya mga manggagawa, pinibigyan ng oportunidad ang business. Kaya lumago ang ekonomiya ng Singapore at sila ay first world country ngayon. Palagay ko isa rin yang makakontribute yung liderato. Walang korupsyon, hindi dynastic katulad sa Pilipinas. So, at malinis na pamamahala. Pero sir, yung sinasabi kasi kanina na of course 99% mga MSMEs, may mga exempted, marami rin yun. Pero it means yung mga manggagawa nila hindi rin makakakuha ng increase doon sa sweldo because yung employers cannot afford to give them an increase. So how do you suggest to help these ordinary workers na mas maliit din yung sweldo? Patuloy yung inflation rate natin na pagtaas. Yung ating may mga programa ang ating gobyerno pero ang tutukan natin yung mga manggagawa, kung mga 16 million yan sila, malaking impact diyan sa ekonomiya kasi may purchasing power sila. So mapaunlad yung mga maliliit kung makabili, may pambili yung karamihang mga manggagawa natin. So ang sabi naman ng mga ekonomista natin na kinonsulta, sabi niya kung ang sahod naman ay hindi masyado mataas at moderated, ay ito ay nakakatulong para sa pagpapaikot ng ating ekonomiya. So palagay namin yung 200 ay kayang-kayang ibigay. Sa matagal na panahon, ayaw galawin ng Kongreso itong national minimum wage pa. At ngayon, biglang, sige, andar. Is it possible that you're being promised something that may not even be there by the end of the elections? Kaya nga sabi nga namin, itong minimum wage initiative natin ay na-traffic sa EDSA for a long time. Sir, we're talking about being realistic as far as the numbers are concerned and as well politics is concerned. Ito po, nabanggit ko sa inyo kanina. Sa matagal na panahon, ayaw galawin ng Kongreso itong minimum wage. National minimum wage pa. At ngayon, biglang, sige, andar. At mas malaki pa ang binibigay sa inyo kasi hinihingi ninyo. Is it possible that you're being promised something that may not even be there by the end of the elections? Palagay namin ay seryoso naman yung House of Representatives na aprobahan. Kausap mismo ng trade union leaders, si Speaker Romualdez. Kaya nga sabi nga namin, itong minimum wage initiative natin ay na-traffic sa EDSA for a long time. Pero dahil nakausap natin si Speaker ay nabigyan ng special lane. Kasi kung titingnan mo yung EDSA nga, yung mga presidente, Chief Justice ng Supreme Court, Speaker of the House at Senate President lamang ang makadaan. Kaya pagkakataon na ito na si Speaker Romualdez ang nakausap ng mga leader obrero, kaya napagbigyan ng special lane. Kasi matagal na nga, kala nyo, 1989, tapos 2025 ngayon, 36 years ago na. Kiniklaim din namin yung victory ito ng mga manggagawa. For a long time, sinisikap namin na maibalik yung national minimum wage. Tanggalin ang diskriminasyon ng mga manggagawa sa probinsya at sa kanayunan sapagkat yung sikmura ng manggagawa sa kanayunan at ang sikmura ng mga manggagawa sa Pilipinas, sa Metro Manila, ay pareho lang. We've been talking about being realistic. Baka naman posible na kaya hindi ganun ka-realistic ang mga numbers ng gobyerno dahil baka hindi rin realistic yung kanilang threshold pagdating sa paggastos. I'm sure it's been talked about over and over again itong poverty threshold ng gobyerno. To you, is that realistic? 13,000 something per month for a family of 5 for food and non-food. Ito lang daw ang kailangan ng isang pamilya para mabuhay na hindi matawag na mahirap. Kinestyon na namin yan sa maraming pagkakataon. Bakit 13,000? Sa lima. Ngayon, nagtataasan ang mga presyo, ang pamasahe. Ang pamasahe sa LRT ay
tataas ng 5 pesos. Ang pamamasahe sa jeepney ay tataas din. So times 2 yan kasi alam nga naman doon siya matulog sa kanyang opisina. So palagay ko ay dapat i-review ng ating pamahalaan yung statistika niya. Sadly, yung sinasabi natin ng mga, of course, yung mga ordinary workers, yung mga mahihirap, ang sagot lagi ng mga politiko, pantulong sa kanila, ayuda. How effective ba tong ayuda na to? Ayun, Maricel, dapat titingnan din natin yung ayuda kasi ginagamit yan sa political patronage ng maraming politiko. Halimbawa, itong kino-question nga namin itong pagdagdag ng AKAP sa national budget sa 2025. At naka-allotted yan, 21 billion para sa House, 6 billion 5 ata. billion sa Senado. Sa Senado, 5 billion sa Senado. Yeah, bakit ganun ang allotment? So, ibig sabihin ba may otoridad ang Senado na mag-distribute niyan at ang House may otoridad na mag-distribute niyan? Bakit ganun ang sharing? Ano? Bawal yan as a pork barrel doon sa kaso ng, anong kaso yun? Ki Dr. Araulio versus the Executive Secretary na deklara ng Korte Suprema na dapat walang han ang Senado o ang Kongreso sa pag-implementa ng batas. I take it to mean, sir, you're against political dynasty. So pag naupo po kayo sa Senado, that's one of the things you will vote against? Kasi merong bill that's languishing in Senate for... Siyempre susuportahan natin, hindi tayo mag-against yan sa anti-political dynasty law. Susuportahan niyo po? I mean, meaning you're against political dynasty or you're... Yes, we are against sa political kasi ang bill ata ngayon naka-pending ay Matagal na pong against pending. political Yes. dynasty. Oh, so, okay. You're O supporting it. i-define yung political dynasty na sinasabi ng ating konstitusyon na hindi na dapat. Kasi ang nakasabi sa konstitusyon ata is to expand opportunity, no? At ipagbabawal yung political dynasty. Sa ibang issues po, and I will mention a few, you can answer agree or disagree, and it's up to you if you want to explain. Yes, Ma'am Gina. Divorce. Divorce, alam nyo, ang divorce ay palagay ko sa kasalukuyan ay kung titingnan natin yung ating konstitusyon sa Article 15, Section 3 ay nagsasabi doon na marriage is an inviolable social institution which shall be protected by the state. So kung ating i-highlight yung divorce sa kasalukuyan, yung proteksyon ng Estado sa marriage ay palagay ko madidiminish. So, sir, you are against divorce. Hindi ako sang-ayon doon. Death penalty po. Death penalty, wala namang, sa ating konstitusyon, pinagbabawal na yung death penalty na yan. At sa palagay ko, yun ang pinakagaan na penalty, hindi mo na-penalize ang tao. Kasi pagkapatay na siya, wala na, nakalimutan na ng lahat. Hindi siya nakapag-soul searching sa loob ng kulungan. No? More EDCA sites or more US aid. EDCA site. So, yung mga military alliance natin, ay may mga tratado tayo sa ibang bansa. At sa palagay ko ay kung may mga abuso dyan ay dapat i-review ng Senado at ng House. Meron namang oversight power ang Senado. Pero hindi lang dapat sa US. Dapat meron tayong alyansa din sa ibang mga bansa para hindi tayo nakatutok doon sa Estados Unidos. At siyempre ang direksyon, dapat may command tayo sa direksyon na yan. Dapat sa sovereign country, but also we are a member of the international community. Kaya pwedeng idiinan din natin na tayo ay malayang bansa. Kaya independent foreign policy ang aking gustong isusulong. Alright. Panghuling tanong na lang, sir. Yes, Bakit ka dapat iboto ng sambayan ng Pilipino? Hindi po ako ikahiya ng mga manggagawa sapagkat marunong tayo sa batas. Siyempre, nagtuturo tayo sa mga 3 College of Law sa Metro Manila. Marunong tayo gumawa ng batas. Kaya palagay ko, makagawa tayo ng mga magandang batas para sa ikabubuti ng mga manggagawa, ikabubuti ng ating bayan. Okay. Thank you, sir. Okay. Maganda naman, jolly naman ang ating pag-uusap sa ating 3 anchor, si Maricel, si Ed, at saka si Regina. Relax naman tayo doon, kaya palagay ko naman ay flawless ang ating interview.